po namin kung bakit dapat naming alagaan ng aming mga ngipin. Sa natutuhan po namin ngayon, lagi ko na pong aalalahanin ang kalagayan ng aking mga ngipin. Ayan, mabuti naman at may naunawaan kayo sa ating pinag-aralan ngayon. Okay, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsakop ni Josue sa mga bayan ng mga hari na nakipagbaka sa kanya. Talaga pong nilipol ni Josue at ang mga anak ni Israel ang maraming haring nakipaglaban sa kanila. Oo, nagtagumpay nga sila sa kanilang pakikipaglaban dahil sinamahan sila ng Panginoon. At pagkatapos nga na pangyayaring iyon, nang matanda na si Josue at naibigay na yung mga lupain na kanilang nasakop bilang pinakamana ng mga anak ni Israel, ganito naman ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Josue sa 22:1 hanggang 10. At tinawag nga ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases at sinabi sa kanila, inyong ingatan ang lahat na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at inyong dininig ang aking tinig sa lahat na aking iniutos sa inyo. Hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malaong panahon hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang bilin na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos. At ngayon binigyan ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid, gaya ng sinalita niya sa kanila. Kaya't ngayon pumihit kayo at yumaon kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Hordan. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Naibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Gayon sila binasbasan ni Josue at pinapagpaalam sila at sila'y umuwi sa kanilang mga tolda. Ibinigay nga ni Moises sa kalahating lipi ni Manases ang mana sa Basan. Ngunit ang kalahating lipi ay binigyan ni Josue sa gitna ng kanilang mga kapatid sa dako roon ng Hordan na dakong kalunuran. Bukod dito'y nang papagpaalamin sila ni Josue na pauwiin sa kanilang mga tolda, ay binasbasan sila at sinalita sa kanila na sinasabi, kayo'y bumalik na may maraming kayamanan sa inyong mga tolda, at may maraming hayop, may pilak, at may ginto, at may tanso, at may bakal, at may maraming kasuotan. Magbahagi kayo sa inyong mga kapatid ng samsam sa inyong mga kaaway. At ang mga anak ni Ruben, at ang mga anak ni Gad, at ang kalahating lipi ni Manases ay nagsibalik na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa Silo na nasa lupain ng Kanaan upang pumaroon sa lupain ng Galaad, sa lupain ng kanilang ari na kanilang inari, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At nang sila'y dumating sa may lupain ng Hordan na nasa lupain ng Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Hordan, isang malaking dambana na matatanaw. Kaya po pala sila pinapunta ni Jose sa Hordan ay para maging sa kanila po ang lupain na ibinigay sa kanila ni Moises. At sinunod po nila si Josue. Pero bakit po ba nagtayo ng malaking dambanang matatanaw ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi po ni Manases? Nabalitaan po ba ng mga anak ni Israel ang ginawa nilang malaking dambana? Yan naman ang matutunghayan natin next week kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Mga bata, alam kong marami kayo natutuhan tungkol sa pangangalaga ng ating mga ngipin. Huwag nating papabayaan ang mga ito dahil bahagi ito ng ating katawan.
Sa ating mga paggawa, laging isipin at gawin ang sinasabi ng Biblia. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Korinto sa 16 at 14. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya anuman ang ating ginagawa, maging sa pagsasalita, pakikisalamuha sa kapwa, at maging sa pagkain natin at sa lahat ng bagay, pati na sa ating kalusugan, gawin natin yan lahat sa pag-ibig. March na sa susunod na linggo, mga bata. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin nun? Fire Prevention Month na! Abangan sa susunod ang pag-aaral natin tungkol dito. Pinagpala ng Diyos itong ating bansa, mayaman tayo sa sining at kultura. Lalinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa mang larangan, binigyan ka ng kakayahan, gamitin lang sa kabutihan. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Dapat po pala ay kakain kami ng maraming
Fire prevention na! Huwag nating pabayaan ang mga ito dahil bahagi. Pero bakit po sila nagtayo ng malaking damba ng matatanaw